Hi everyone! Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala. Hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacotana, na ang makakasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At ngayong oras na ito, tayo po muna yung sumandaling yumuko at manalangin. Lord, thank you sa oras na ito, sa aming paikinig muli ng salita. Pagpalayan niyo lahat ng mga naka-tune in sa oras na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So ngayong oras na ito, nais ko pong buksan natin ang ating Bible sa Book of Psalm 16 verse 11. So sabi po dito, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling niyo'y aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Purihin ang Diyos. Pagpalain mo muli, Lord, ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge you, kayong aming dakilang guro sa oras na ito. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, sa oras na ito, nais ko po na ibahagi patungkol po sa kahalagahan ng presensya ng Diyos. The importance of God's presence. So, yun po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. So, dito po sa ating foundation verse, napaganda po ang sinabi ni Haring David. Ang sabi niya, "You will show me the path of life." So, ituro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay. "And in your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Purihin ang Diyos. So, binibigyan din dito ni Haring David yung kahalagahan ng presence ng Panginoon. Sabi nga niya dito, "In your presence there is fullness of joy." At ang sabi niya, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. At your right hand are pleasures forevermore. So, napakaganda po. Pag tayo po ay laging ina-acknowledge natin yung presence ng Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. So, the presence of God, take note, is a central theme throughout the Bible. Amen? So, signifying His nearness, guidance, and comfort in the lives of His people. Purihin ng Diyos. So, ang presensya ng Diyos ay isang sentrong tema. Take note po, sentrong tema sa buong Biblia na nagpapahiwatig ng kanyang kalapitan. Hallelujah. Patnubay at kaaliwan sa buhay ng kanyang mga tao. Sino yung mga tao ng Diyos? Tayo na mga tumanggap kay Kristo. Amen. So, napakahalaga po ang presence ng Diyos. Na ito po ay lagi tayong manabik na maging kasama ang presensya ng Diyos. So take note, understanding the importance of God's presence can transform our relationship with Him. Hallelujah. And deepen our faith. So ang pag-unawa sa kahalagahan ng presensya ng Diyos ay maaaring magbago ng ating pananampalataya o ng ating relasyon sa Kanya. At palalimin ang ating pananampalataya. Kaya pag naintindihan po natin ang kahalagahan ng presensya ng Diyos, talagang magiging malapit tayo sa Panginoon. Magiging malalim ang ating pananampalataya. Amen? Purihin ng Diyos. So, puntahan po natin ang kahalagahan ng presensya ng Diyos. So, the significance of God's presence. Amen? Supported by biblical texts that illustrate its impact on our lives. So, ang kahalagahan ng presensya ng Diyos na sinusuportahan ng Biblia. Amen? So, na naglalarawan ng epekto nito sa ating mga buhay. So, gaano ba kahalaga ang presence ng Panginoon? Hallelujah. So, nais ko pong magbigay ng mga ilang mga puntos patungkol sa kahalagahan ng presence ng Panginoon. Number 1, mga kapatid, so God's presence brings comfort and peace. Hallelujah. So, ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng kaaliwan at kapayapaan. Hallelujah. So, ang presensya ng Diyos nagdadala ng kaaliwan at kapayapaan. In times of trouble, hallelujah, and uncertainty, so the presence of God provides comfort and
peace that surpasses all understanding. Hallelujah. So sa mga panahon ng kaguluhan at kawalang katiyakan, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan at kapayapaan na lampas sa lahat ng pag-unawa. Purihin ng Diyos. So ang presensya ng Diyos, mga kapatid, nagbibigay po ito ng kaaliwan. Kapayapaan in times of trials, in times of troubles. Lalo na sa panahon natin ito. Punong-puno ng mga kaguluhan ng mundong ito. So, pag tayo ay nasa presensya ng Diyos, kasama natin ang presensya ng Diyos, wow, masaya tayo. Kahit sa panahon ng kaguluhan, nandoon yung comfort, nandoon yung kapayapaan. Sa ating isip, sa ating puso. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kaya napakahalaga na tayo po ay manabik na maging malapit sa Diyos. Manabik na ang presensya ng Diyos ay makasama natin. Hallelujah! So take note, knowing that God is with us, calms our fears and reassures us of His love and care. Hallelujah! So ang kaalaman na kasama natin ang Diyos ay nagpapakalma sa ating mga takot at nagbibigay ng katiyakan sa Kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Purihin ang Diyos. So yun po ang katotohanan. Naalala ko nung panahon ng maliit pa ako, pagkatabi ko ang tatay ko, ang presence ng tatay ko sa pisikal, malakas ang loob ko. So hindi ako natatakot nung maliit pa ako. Malakas ang loob ko kasi kasama ko yung tatay ko physically. Amen. So higit sa lahat ang ating Panginoon. Pagkasama natin ang presence ni Lord, take note, ang Panginoon natin is a powerful God, is the omnipotent God. Amen. And the Bible says in 1 John chapter 4 verse 4, ang sabi roon, greater is He that is in us than He that is in the world. So sino yung greater is He? Ang ating Diyos. Siya ay greater. Amen. Siya ay makapangyarihan. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Wala tayong dapat ikatakot pagkasama natin ang presence ng Panginoon. Ang sabi nga sa book of Romans 8:31, ang sabi roon, if God is for us, amen. Kapag ang presence ng Diyos ay sumasa atin, if God is for us, who can able to stand against us? Sino ang tatayo laban sa atin pagkasama natin ang presence ng Panginoon? Bakit? Kasi our God is a greater God. Greater is He that is in us than He that is in the world. Purihin ang Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7, ang sabi roon, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hallelujah! So huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sabi ng salita ng Diyos. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamagitan ng panalangin at may pasalamat. At kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Kaya napakasarap po pagkasama natin ang presence ng Lord. Manalangin lang tayo sa Kanya. At sure, ang kapayapaan ay bibigay sa atin ng Panginoon. Okay, pangalawa, nakahalagahan ng presence ng Panginoon. Amen? God's presence guides our decision. Amen? Ang presensya ng Diyos ay nagtuturo sa ating mga desisyon. The presence of God offers guidance and direction in our lives. Purihin ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nag-aalok ng patnubay at direksyon sa ating mga buhay. Amen? So when we seek Him, He provides wisdom and clarity, helping us navigate the complexities of life and make choices that align with His will. Purihin ang Diyos. Kapag hinahanap natin siya, amen, nagbibigay siya ng karunungan at kaliwanagan. Kailangan lang lumapit tayo sa Diyos para bigyan tayo ng karunungan at kaliwanagan na tumutulong sa atin na maglayag sa mga komplikadong sitwasyon. So gumawa ng mga desisyon na ayon sa Kanyang kalooban. So nandyan po ang Diyos. He is more than willing na tayo ay gabayan, tulungan, bigyan ng wisdom at tamang mga pagpapasya. The moment na lumapit tayo sa Kanya, nandyan lang siya. Amen?
nandyan yung presence ng Panginoon. Proverbs 3, verse 5 to 6, sabi roon, trust in the Lord with all your heart and do not lean your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen? So, purihin ng Diyos. So, medyo mahaba-haba itong aking share, kaya to be continued po tayo. Amen? So, binibigyan din po dito na ang kahalagahan ng presence ng Lord ay dapat manabik tayo. Kasi, sabi ko kanina, sa Romans 8:31, sa ating pagtatapos, babanggitin ko muli, sabi roon, if God is for us, who can able to stand against us? Kung ang presence ng Diyos kasama natin, sino ang tatayo laban sa atin? So, wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot pagkasama natin ang presence ng Panginoon. Amen. So, God bless po sa lahat. So, itaas natin ating dalawang kamay. Sabihin natin ng ganitong panalangin, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito aking dalangin. Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig din sa salita. Pagpalain niyo silang lahat. In Jesus' name, ang nangailangan ng kagalingan, pagalingin niyo po, Lord. Ang nangailangan ng pinansyal, mag-miracle ka sa kailang mga financial needs, Lord. Thank you, Lord, sa iyong makapangyarihang presensya na patuloy namin makakasama. Patuloy kaming manabik sa presensya mo, O Diyos. Napagkatunay nga po, kung ikaw ang Diyos na kapanig namin, sino ang tatayo laban sa amin? Salamat po, O Diyos. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.